Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Bibigyan daw ng provisional authority. O natatandaan po ninyo, yung dun sa programa ni Karen Davila, hindi po ba yun ang sinabi ko? Huwag niyong sisihin si Presidente. Ang kausapin niyo ang Kongreso. Sapagkat kung meron silang resolution na sinasabihan nila ang MPC na kung pwedeng bigyan ng provisional authority, pwede rin silang gumawa ng batas na bigyan nila ng pansamantala muna kung hindi pa nila kayang pag-usapan at bigyan ng 25-year renewal. O di yun ang gawin nila. Hindi po ba yun ang sinabi? O yun ang ginawa nila ngayon. O di, totoo yung sinasabi natin. Kaya, tsaka, yung mga sinasabi nga na 11 empleyado mawawala. Unang-una, hindi naman totoong 11,000 sapagkat ang record talaga 4,500 lamang. Tama ba yun? 4,500 ang regular employees. And hindi lang yan, di ba sinabi na natin sa inyo na ang ABS-CBN management ay nag-commit na yung walang mawawala ng trabaho sa panahon ng COVID. 3 buwan covered kayo dyan. Kaya hindi totoo mawawala ng trabaho. At saka, di ba sinabi ko na rin po sa inyo nun, pag nagkaroon na ng prangkisa, baka sa 1 linggo, 2 linggo lang, di tapos na kagad ang problema. Ang problema, yung mga emosyon natin, pinanaig natin. Ayan, ngayon nakikita nyo na. Sana yung ating mga kongresista, papakinggan din nyo yung mga inihahain na pagpuna o mga mungkahi. Sapagkat merong mga miyembro ng Kongreso nagsasabi, baka na naman may problema na naman tayo dyan. Doon sa bill na magbibigay ng kung hindi 6 na buwan o 1 taon, habang hindi pa nila binibigyan yung kanilang hinihingin 25 renewal franchise, sundin natin ang saligang batas. Anong sabi ng mga ilan sa kanila? Yung saligang batas maliwanag, 3 araw natin dapat magkaroon ng readings dyan. Hiwalay. Pagkatapos yung panukalang batas ngayon, 1 araw lang. Nagdalawang readings. May problema na naman. Lalabag na naman. Mamaya niyan, pag ito'y na-veto, dahil labag sa saligang batas, sisisihin nyo na naman yung nag-veto. Kailangan, kayong mga nasa Kongreso, pakinggan nyo rin yung mga sinasabi ng mga kasamahan nyo. Baka naman tama sila. Para maiwasan na natin yung pagdating ng panahon, magsisisihan na naman, magkakasamaan na naman ang loob, magsisilakbo na naman ang mga damdamin, lilikha na naman ng unrest na hindi naman dapat. Naalala nyo, nag-start yung lockdown. Before the lockdown, nag-issue ng parang order ang ating Pangulo. Wala pa dito yung Bayanihan to Hiles 1 Act. Issue ng order ang Pangulo kasi ordering nga quarantine. At the time, community quarantine pa lang. Quarantine, lahat ng tao. It was supposed to be for only about 2 weeks to 1 month. Sige, excited ang mga tao. So, para nag-issue ang presidente, may issuance ang presidente, at after that, pwedeng gumawa na ng mga rules ang bawat departamento na nag-uukol doon sa kanilang jurisdictions. Fine. Doon sa issuance ng presidente, and I think we really have to look at the IATF now. Doon sa issuance ng presidente, in-identify ang telecoms as an essential industry. Well, ako for me, sige, tingin ko, tama. Kaya nga kami nakakalabas. Kaya nga napipilitan ako pumunta sa studio everyday para magkarambola ay dahil considered essential services kami at pwede kaming pumunta sa studio or pwede kaming maghabol ng storya sa kalye kung kailangan na nandun kami. Information is power and necessary yung information. Kaya inalaw ang kinonsider na essential ang telecommunications. But the emphasis was on communications. Sa kasamaang palad,
mag-e-expire ang prangkisa ng ABS-CBN ng Mayo. Pero as early as May 14, nag-issue ng resolution ng NTC creating the implementing rules of the quarantine for telecommunications. So, kinlasify ang telecommunications as essential and therefore yung mga cargo related to telecommunications hindi dapat naaantala. Personnel such as reporters, etc. are supposed to be allowed or exempt para makakalabas po sa kalye, makakapunta kami sa studio, etc. Number 3, yung surprise attack. Kasi, sinabi na since essential industries ang telecommunications, ang mga permits ng telecommunications facilities, napaka-generic na, hindi mo akalain, ang permits ng telecommunications facilities will be automatically renewed. Tapos, kung meron pong bayarin, kung merong permit fees or kahit anong fees, pwede nilang bayaran to after the lifting of the quarantine. Oh, di ba? Galing nila. Sneaky ang NTC. And they passed this, sige. Nung na-excite na tayo at na iniisip natin, shucks, mag-shutdown na ang transmission ng ABS-CBN after May 4, which is tomorrow. Hindi nangyari or hindi mangyayari. Ito naman kasi ng ABS, medyo madaldal, lumabas na rin. Lumabas finally na sabi ng ABS, bakit kami mag-shutdown? Na-renew yung permit namin. Hanap ngayon ang lola nyo, like me. Naghanap ako tuloy. Bakit? So, syempre, may mga very nice friends ako na pinadala sa akin yung rule. Sabi ko, Linchaki, nalampasan ako nito. Binasa ko kasi lahat ng rules. Binasa ko yung rule ng DOF. Binasa ko yung mga issuance ng IATF. Sabi ko, hindi ko nakita na nag-issue pala ang NTC or actually yung DICT. Okay, binasa ko. And there it was. Nakalagay, automatic renewal. Ang interpretation ng NTC dito, ng ABS-CBN is that, automatically renewed kami. Kader kung may franchise o wala. Anyway, noon panahon, under PD 576A, meron namang mga times na nag-i-issue talaga ng Certificate of Public Convenience and Necessity or Permit to Operate or Provisional Permit to Operate ang NTC noon kapag nag-expire ang isang prangkisa at ginagawa pa ng Congress yung bago. So, it has happened before. It has happened before, hindi lang with ABS-CBN but with other networks as well. Ang mga TV po, madalas, ginagawa po nila ito. So, yun yung sinasabi ng ABS-CBN. Sabi ko, di ba, napansin nyo lahat tayo na-depress? Parang merong mga nagsasabi, hindi natin merong mga nagsasabi ngayon, ayoko na. Wala na akong kumpiyansa sa gobyerno ito. Bakit ganun? Makakapagtuloy ang ABS-CBN, walang shutdown. Tapos nagtaas ng rates ang PhilHealth. Paano na kami? I'm so disappointed. Sobrang drama talaga. Last week, mamaya ito na nangyari. Akala natin tulog si Sol dyan, but no! Kasi kami yung nagsabi kay Atty. Larry, dun sa nung pumunta siya sa Carambola, Atty. Larry, may NTC rule na ganito. Sabi niya, ha? O sige, magka-follow up daw siya. So magka-file din na si Atty. Larry sa Supreme Court. Ang unang gumalaw, ang ating Solicitor General, 2 po kasi ang kaso nakahain sa Korte Suprema ngayon tungkol sa ABS-CBN franchise. Yung isa ay tungkol dun sa franchise nila na luma, itong Solicitor General, at sinasabi niya, ang franchise ng ABS-CBN dapat invalid yan dahil 1, 2, 3, among others. Yung yung hindi sila sumunod sa terms ng franchise agreement nila, merong mga broadcast sila, meron silang ibang channel, meron silang gato, etc. Violations ng PD 576 at 576A. Okay. Sabi ni Sergeant, oh, by the way, bakit kayo ganyan, NTC? Nag-issue kayo ng Certificate of Public Convenience and Necessity sa ABS-CBN. Wala nang prangkisa yan after May 4. Anong sinasabi ninyong automatic renewal ng permits? Di ka pwede mag-issue ng permit or provisional authority to operate kasi walang prangkisa yan. At least after May 4. Kung hindi ka titigil sa ginagawa nyo, kakasuhan, tandaan nyo, violation ito ng Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tadaan! Sobrang natuwa ako nung nakita ko yung issuance ng Sergeant na gano'n. Sabi ni Sergeant, basta don't forget that you are covered
the Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act for giving, ano ba yun? Yung sobrang benepisyo na binibigay to a private party by a person who is authorized to issue such permits. Hala. So, kilala natin si Commissioner Leal Cordova. And normally, he's a nice guy. Kaya lang, worried ako, bakit ginawa niya ito? Sabi is, ang excuse is, essential industry ang telecommunications. Andun na tayo. Bakit? ABS-CBN lang ba ang telecommunications sa buong bansa? Bakit? May DWIZ naman. Di ba? Meron din namang ibang mga stations. In other words, the ABS-CBN has no monopoly on broadcasting. Anong mawawala kung hindi mo inintay yung Supreme Court decision on this one? Dalawa pa naman yung kaso na nakahain. Furthermore, questionable itong kumbaga, you have made a decision taking a specific side, a side that is against the government's own case. Okay? Grabe kayo, ang lalakas naman ng pandinig ninyo, pati yung binatog, naririnig nyo. Wala, hindi ako nagre-reklamo, natatawa lang ako. Okay? So, comments. So, tama, dun sa mga pumapalakpak kay Soljan, kulang pa po yun, hindi lang applause ang bibigay natin kay Soljan, dapat standing ovation kasi hindi siya natutulog sa pansitan. Nakita niya yung ginawa ng NTC at nakikita niyang umaariba na naman ng ABS-CBN. Wait, stop the presses. Po, hindi niyo pwedeng gawin yan. Let's see, kasi kung hindi nag-abide ang NTC doon sa sinasabi or sa demand ng ating Solicitor General, magkakabakbakan tayo in the Supreme Court. Let's see, mag-imbak ng popcorn dahil pag ako inubusan ninyo, magkakasakitan tayo. So, quiz dyan sa ABS-CBN. Baka nagastos na kaya dapat may ipakitang auditing at liquidation. Ang dapat pinapansin din natin dito sa ABS-CBN issue ay yung lolo nyo na Speaker ng Kongreso, ng Speaker of the House. Kasi tuwang-tuwa ang lolo ninyong i-claim na siya ang nag-utos sa NTC na mag-issue ng provisional authority to operate. Of course, hindi yan ang in-issue ng NTC. Gumawa sila ng rule na by amazing coincidence ay nag-benefit sa ABS-CBN. So, let's also see kung madadamay si Speaker doon sa sinasabi ni Soljan na posibleng ikaso na violation ng Republic Act 3019. Others, saan number 3? Hindi na siya alam. Okay? So, natatawa naman ako. Hindi kasi ganun kasimple yung provisional permit to operate, ha? Doon sa ruling na sinasite nila ng iba, hindi si Soljan. Harry, na-excite na naman si Harry. Doon sa sinasite ni Soljan, posible kasi magkaroon ng depensa ang ABS-CBN. Yung ruling na yan ng Korte Suprema, ang sinabi ng Korte Suprema, hindi pwede mag-issue ng Certificate of Public Convenience and Necessity or permit to operate kung wala pang franchise ever. Pero, ang sinasabi ng ABS-CBN, may franchise naman kami dati for renewal nga lang. So, dapat pwede kami bigyan ng provisional permit to operate. Fortunately, hindi ganun kababaw ang ating Soljan. Meron siyang arsenal at kasama dun sa kanyang weapons ay yung violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na hopefully madamay na lahat ng taong involved dun sa pagbibigay ng permit to operate. And that's not limited to, well, kamusta naman si Speaker of the House. Kasama ni Soljan si Speaker Alan Peter Cayetano, pero definitely hanap ng paraan yan para maisama ang ABS-CBN. Yung mga nagtatanong, yung mga ma-audit ba itong mga ito? Of course, lahat ng government expenditures ay subject to audit by the Commission on Audit. Okay? So, yung mga nagbabantay ng auditing ng Social Amelioration Fund, chill lang. Lalabas at lalabas din yan. Pero syempre, we have to wait until nagastos bago tayo mag-insist na, ay, i-liquidate niyo yan. Gastusin muna ninyo and then we will see you in court. Ang sarap-sarap mag-live pag hindi na mainit ang ulo ninyo. So, huwag sanang nagdidiwang si speaker, baka dapat may
Bigyan natin ng chance si Speaker Alan Peter Cayetano na bumawi-bawi ng konti sa atin kasi yung mga sinabi niya na I can't imagine a world, a Philippines, a world without ABS-CBN. Sabi ko, well, pwede naman natin ipakita. Speaker Alan, subukan muna natin para makita mo. Diba? Posible naman eh. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming impormasyon para sa araw nito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.